May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Itago nyo na lang ako sa pangalang Leonard Sir Whisper, 38 taong gulang sa kasalukuyan. Ang kwentong ibinahagi ko sa iyo ay naganap nung ako'y 9 na taong gulang pa lang. Salamat sa pagpili ng aking kwento. Ang pintuan na ayaw ipabukas ni Mama, may isang pintuan sa bahay namin na kahit kailan hindi ko nakita na binuksan ni Mama. Hindi ito pintuan ng kwarto, hindi rin bodega. Nasa dulo ito ng hallway, madilim, makitid at palaging malamig kahit tirik ang araw. Simula bata pa ako, iisa lang ang bilin niya. Paulit-ulit, walang paliwanag. Anak, wag na wag mong bubuksan ang pintuang yan. Kapag tinatanong ko kung bakit, bigla siyang natatahimik. Parang may alaala siyang pilit tinatago. At sa mga mata niya, may takot. Hindi takot para sa sarili niya, kundi para sa akin. Lumaki akong sanay na iwasan ang hallway. Pero kahit anong pilit ko, ramdam ko palagi na may nakatingin mula sa dulo nito. Tuwing gabi, bago matulog si Mama, lagi niyang chinecheck ang kandado ng pintuan. Minsan 2 pa, minsan 3, at tuwing maririnig kong naglalak siya, may kasabay na bulong. Patawad. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng iyak. Mahina, parang pinipigilan. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Mama, nakatayo sa harap ng pintuan. May hawak na rosaryo at umiiyak. Hindi siya humihingi ng tulong, parang humihingi siya ng tawad. Kinabukasan, tinanong ko siya kung ano ang narinig ko. Bigla siyang napasigaw. Wala kang narinig! Unang beses ko siyang makita na ganoon. Simula noon hindi na ako nagtanong. Lumipas ang mga taon. Tumanda si Mama. Pero ang pintuan, hindi nagbago. Hanggang isang gabi, bigla siyang inatake sa puso. Dinala siya sa ospital. Ako lang ang naiwan sa bahay. Bago siya mawalan ng malay, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Anak, kung may marinig ka, huwag kang lalapit. Unang gabi ko mag-isa sa bahay. Tahimik, sobrang tahimik. Habang mahimbing ang gabi, nagising ako sa isang tunog. Katok, mabagal, mabigat. Hindi sa main door, sa dulo ng hallway. Parang bumagal ang tibok ng puso ko. Tapos may nagsalita. Boses ni Mama. Anak, buksan mo na. Nanlamig ang buong katawan ko. Hawak ko ang cellphone ko. May text siya kanina lang mula sa ospital. Huwag kang matutulog. May masama akong pakiramdam. Kung nasa ospital si Mama, sino ang nasa likod ng pintuan? Lumapit ako ng dahan-dahan. Sa ilalim ng pintuan, may anino. 2 paa. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Nilalamig ako, sabi ng boses. Pagod na ako. Eksaktong paraan ng pagsasalita ni Mama, pati paghinga niya. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay Mama. Anak, huwag mong bubuksan ang pintuan. Hindi ako yan. Biglang kumalabog ang pintuan. Umuga ang hallway. Sinungaling siya, sigaw ng boses. Ako ang nanay mo. Tumakbo ako papunta sa sala. Binuksan ko ang lumang baul ni Mama, yung bawal galawin. Sa loob may mga dokumento, ultrasound, medical records at 2 birth certificate. Parehong petsa ng kapanganakan, parehong apelyido, magkaiba ang pangalan. Sa gilid may sulat kamay ni Mama. 2 ang anak ko, 1 lang ang pinili naming iligtas. Biglang bumalik ang lahat ng alaala, ang iyak, ang mga bulong, ang takot niya. Hindi multo ang nasa likod ng pintuan. Pamilya ko siya. Muling kumalabog ang pintuan. May pumutok na kahoy. Ako ang naiwan, sigaw niya. Ikaw ang pinili, namatay ang ilaw. Sa dilim, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Isang bulong sa tenga ko. Buksan mo na.
para maging buo na tayo. Tumakbo ako palabas ng bahay nang hindi lumilingon. Pagbalik ko kinabukasan kasama ang mga pulis. Wala na ang pintuan. Sa dulo ng hallway, may salamin na lang. Sabi nila, wala raw pintuan doon kailanman, pero alam kong nagsisinungaling sila. Dahil nung tumingin ako sa salamin, dalawa ang refleksyon ko. Isa nakangiti, isa umiiyak. Simula noon, may mga alaala akong hindi ko maalala. May mga sugat akong hindi ko alam kung saan galing. At tuwing madaling araw, may naririnig akong bulong mula sa loob ng salamin. Palit na tayo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ayaw ipabukas ni Mama ang pintuan. Hindi niya ako pinoprotektahan sa kung anong nasa loob. Pinoprotektahan niya ang mundo mula sa kung ano ang lalabas. At kung may pintuan man sa bahay ninyo na ayaw ipabukas ng magulang nyo, makinig kayo. Dahil minsan, ang hindi pagbukas ng pintuan ang tanging paraan para manatili kayong buo. Ang nasa salamin. Akala ko tapos na ang lahat ng mawala ang pintuan. Akala ko kapag hindi ko na ito nakita, hindi na rin babalik ang takot. Nagkamali ako dahil may kapalit ang pintuan. Ang salamin sa dulo ng hallway ay hindi ordinaryo. Sa umaga, normal lang ang itsura nito. Pero kapag dumating ang gabi, parang mas lumalalim ang refleksyon. Parang hindi lang larawan ang tinitingnan mo, kundi isang lugar. Isang gabi, habang nagsisipilyo ako, napansin kong hindi sabay ang galaw namin ng refleksyon ko. Nauna siyang ngumiti. Bago ko pa maramdaman ang sarili kong labi, napaatras ako at saka siya bumulong mula sa loob ng salamin. Hindi pa tapos. Simula noon, nagsimula ang mga panaginip. Palagi akong nasa hallway, palagi akong nakatayo sa harap ng pintuan, yung pintuan na wala na. At sa likod ko, may humihinga. Mabagal, mainit, kapag lilingon ako, ako rin ang makikita ko, pero mas payat, mas maputla, at may galit sa mga mata. Ako na ang maglalabas, sabi niya. Nagigising akong may gasgas sa braso. Minsan may putik sa paa ko, kahit hindi naman ako lumalabas ng bahay. Isang gabi, may kumatok sa main door. Pagbukas ko, nandun ang kapitbahay namin. Nanginginig, maputla. May nakita kaming ilaw sa hallway mo kagabi, sabi niya. May batang babae raw na nakatayo sa dulo, nakatingin palabas. Hindi ako sumagot, dahil alam ko ang totoo. Hindi siya nakatingin palabas, naghihintay siya. Kinabukasan, pinuntahan ko si Mama sa ospital. Mahina na siya, hirap huminga. Pagbanggit ko pa lang ng salamin, napaiyak siya. Lumilipat na siya, sabi ni Mama. Kapag mas tumagal pa, hindi ko na kayang pigilan. Hinawakan niya ang kamay ko. Kapag tinawag ka niya, huwag kang sasagot. Pero huli na, pag-uwi ko sa bahay, may nakita akong sulat sa sahig ng hallway. Mukhang isinulat gamit ang kuko. Pagod na ako sa loob. Namatay ang ilaw. At sa salamin, nakita ko siyang lumapit. Mas malinaw na. Mas buhay. Inilapat niya ang kamay niya sa salamin at ramdam ko ang lamig sa palad ko. Palit na tayo, bulong niya. Ikaw naman ang magbantay. Biglang may umusok sa likod ko, isang pamilyar na amoy. Kandila. Rosario. Boses ni Mama. Huwag kang titingin. Pero tumingin ako. At doon ko nakita ang totoo. Hindi pala pintuan ang ikinulong niya. Ako pala ang susi. At ngayon, habang binabasa mo ito, may nakatayo sa likod ko, nakangiti. At handa na siyang lumabas. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.